Ayan na, sa wakas, dumating din yung email, yung text message, yung balitang ang tagal mong hinintay. Tumaas na ang sweldo mo. Grabe, ang sarap sa pakiramdam, no? Agad mong naiisip, finally, may extra na rin. Plinano mo na agad yung mga bibilhin mo, yung treat sa pamilya. Pero, lumipas ang ilang buwan at may napansin kang kakaiba. Isang bagay na medyo nakakakaba. Yung pakiramdam na, teka, bakit parang wala namang nagbago? Sa tuling sumisilip ka sa bank account mo bago sumahod, parang mas mabilis po siyang maubos kaysa dati. Di ba dapat mas maluwag na? Paanong nangyaring mas malaki na nga ang kita mo pero parang mas gipit ka pa ngayon? So, saan nga ba napupunta yung pera? Okay, let's talk about it. Kasi meron kang isang kalaban na hindi mo nakikita. Palihim siyang kumikilos. Sumusunod siya sa bawat promotion, sa bawat bonus, sa bawat increase na natatanggap mo. Siya yung tahimik na magnanakaw ng mga pangarap mo. At ngayon, oras na para bigyan natin siya ng pangalan. Ang pangalan niya ay lifestyle inflation. Simple lang yung konsepto. Habang tumataas ang kita mo, unti-unti ring tumataas ang mga gastusin mo. At hindi ito yung biglaang pagbili ng sports car ha. Nagsisimula to sa mga maliliit na bagay. Yung medyo mas madalas na pag-order ng pagkain, yung pag-upgrade ng Netflix plan, yung mga subscriptions na di mo namamalayan na kapag pinagsama-sama mo, bigla na lang, naging isang dambuhala. At dito yung masakit na katotohanan. Yung dagdag sahod na dapat sana ay para sa savings mo, sa investments, sa emergency fund mo, ayun, napunta lang sa pambayad ng mga bagong gastusin. Kumbaga, yung extra income naging extra bayarin. Nakaka-frustrate, di ba? Pero ito yung good news, may paraan para labanan to. Dito na magbabago ang kwento. Kung kanina, para kang biktima. Ngayon, ikaw na ang magiging hero ng sarili mong financial story. Kasi bibigyan kita ng 5 sandata, 5 powerful na strategies para tuluyan mo ng matalo itong si lifestyle inflation at mabawi mo ang kontrol sa pera mo. Ready ka na ba? Ito ang battle plan natin, 5 simpleng hakbang lang. Una, alamin natin yung mga senyalis ng pag-atake. Pangalawa, matuto tayong huminto bago gumastos. Pangatlo, bubuo tayo ng matibay na depensa. Pang-apat, iiwasan natin ang mga social media traps. At pang-5, matututo tayong mag-celebrate sa tamang paraan. Let's start with step 1. So, paano mo malalaman kung apektado ka na? Maging honest ka sa sarili mo. Napapadalas ba yung deserve ko to moments? Yung dating paminsan-minsang grab ride, naging araw-araw na ba? Dumami ba bigla yung mga subscriptions mo sa mga streaming services? At yung family treat, naging weekly na ba? Usually, ito yung mga unang sintomas kapag may dumating na promotion, overtime pay o remittance. Ito yung pangalawang sandata mo, ang pause and plan. Ang tawag dito, 24-hour rule. Sobrang simple pero sobrang effective. Bago ka mag-check out sa online cart mo, bago ka mag-impulse buy, maghintay ka muna. Bigyan mo yung sarili mo ng 24 hours. At sa loob ng panahong yon, tanungin mo ang sarili mo ng seryoso. Kailangan ko ba talaga to? O gusto ko lang to ngayon? Maniwala ka 9 out of 10 times, bukas iba na ang isasagot mo. Sandata number 3, ang base budget. Ito ang iyong financial fortress. Ganito lang yan, kahit tumaas na ang sweldo mo, ituring mo na pareho pa rin ang budget mo for lifestyle expenses. Huwag mo munang i-upgrade. At yung extra, yung dagdag na kita, dapat isa lang ang destination yan, diretso sa savings at investments. I-automate mo kung kailangan. Ang goal ay pabilsin ang pag-build ng wealth, hindi ang pag-upgrade ng lifestyle. At eto, ang pang-apat na sandata ay isang depensa laban sa pinakamalaking kalaban ng henerasyon natin, comparison. Social media, madali kasing mainggit. Nakikita mo yung bagong kotse ng kaibigan mo, pero hindi mo nakikita yung utang sa bangko. Nakikita mo yung travel goals nila, pero hindi mo nakikita yung stress para lang mapunduhan yun. Tandaan mo, huwag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Focus ka sa sarili mong journey. At ang huling sandata, ang quiet rewards. Hindi ibig sabihin nito bawal ka nang mag-enjoy, ang kailangan lang gawin mong intentional. Sa halip na gumastos dahil lang may extra pera, mag-set ka ng malinaw na goal. Halimbawa, kapag na-hit ko yung 10,000 pesos sa savings ko, ililibre ko ang pamilya sa Jollibee. See the difference? Ang reward ay konektado na sa isang achievement. Mas masarap ang feeling at hindi nasisira ang financial momentum mo. Siyempre, alam ko, hindi to madali, lalo na para sa ating mga Pinoy.
Parte ng kultura natin yung pressure mula sa pamilya at sa lipunan. Kapag umangat ka ng konti, parang may expectation na umangat din ang level ng tulong mo o yung lifestyle mo. So paano ba natin ito harapin nang hindi nakakasakit ng damdamin at hindi sinasakripisyong future natin? Uulitin ko lang to dahil kailangan talaga nating itatak sa isip at puso natin. Sa likod ng bawat perfect picture, sa likod ng bawat flex, ay may kwentong hindi mo alam. Pwedeng may utang, pwedeng may pressure, pwedeng may lungkot. So please, huwag mong hayaang diktahan ng curated na buhay ng iba ang totoong financial decisions mo. Para naman sa pressure mula sa pamilya, ito yung isang very practical na solusyon. Mag-set ka ng fixed family health budget. Maging bukas ka sa kanila. Ipaliwanag mo ng may pagmamahal yung mga financial goals mo na ang pag-iipon mo ay para rin sa mas secure na future ng buong pamilya. Mag-commit ka sa isang fixed amount na kaya mong ibigay buwan-buwan. This is not being selfish. This is being responsible. At kapag nagawa mo na ang lahat ng to, kapag natutunan mo ng talunin ang lifestyle inflation, dito mo mararanasan ang isang kakaibang tagumpay. Isang tagumpay na hindi maingay, hindi kailangang ipagsigawan. Ito ang tinatawag nating silent wealth. Yung yaman na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip, hindi ng atensyon ng iba. Paano mo ito gagawing habit? Sa pamamagitan ng maliliit na bagay araw-araw. Bago matulog, isulat mo ang 3 bagay na pinagpapasalamat mo. Sa umaga, i-visualize mo yung future self mo na malaya na sa utang at once a month, i-review mo ang gastos mo. These small, consistent actions, yan ang magdadala sa iyo sa malalaking resulta. At ano ang pwedeng maging resulta ng lahat ng to? 1,000,000. Para sa marami, parang imposible yung numero na yan. Pero sa totoo lang, with the right mindset, with discipline, at sa paglaban sa lifestyle inflation, yung unang milyon mo ay hindi isang pangarap lang. Isa itong target. Isang target na kayang-kayang abutin ng isang ordinaryong Pilipino. Posible para sa'yo. Kaya, iiwan ko sa'yo ang tanong na ito. Ngayong alam mo na ang sikreto ng tahimik na kalaban at ang mga sandata para talunin siya. Handa ka na bang talikuran ng ingay ng comparison at simulan ang tahimik mong paglalakbay tungo sa tunay na kalayaan sa pananalapi? Ang sagot at ang kapangyarihan ay nasa sayo. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.